Single number. No. Basta. Okay. 100 to 120, sir. Hindi na ako ng pagbilang, paano yan? Ideal ni AHA, American Heart Association, basta magpapit 80%, which is 80% ng per minute, and high quality CPR. Ibig sabihin ng high quality CPR, alam mo, may CPR kasi hindi pa nag-chest, yung kanyang chest na pupuan na rise and fall. Okay, nag-rise. Allow full chest recoil. Ibig sabihin, allow siya na nakapag-full na siya. Example, this one, 1. Okay, bumalik siya, no? Pero kung i-angat kami mo, no? 1, 2, 3, 4. Yan yung tinatawag na high quality CPR. Saka yung laning. Ako ang yung tamang laning. Pero wala naman tayo mga tamang laning, just human yun. Wala na sukatin mo na ito. Nandito lang yung sukat natin. Hindi, no? Yes, question? Yes. 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 Pwede ka hindi magbigay ng surat. Balik, yung karahan yan. X mo yan. Di ba? Ikaw, X mo, bibigyan mo ng surat. It depends on you. Eh, kung bata naman yan, pwede mabigyan, no? Okay, it depends on you talaga. Okay, so, how many cycle? Okay, nakailan cycle na ako? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, and 2. And 30, Low. Okay, kung cycle na, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, and 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, and 4. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, and 5. Okay, dahil 5 cycle, anong susunod na gawin mo? Chin lift, carpet pass, no, listen and feel. 1, 2, 3, 4, 5. Ala, may pulso na, may hihinga na. Anong gagawin ko? Stop na. Stop na, stop na. Okay na to. Okay na. Okay, next, no? Ano po? Okay, karating. Okay. Paano mo mabuhay na? Sino mag-volunteer mo na? Hindi ko na nailan sa iba. No? Ay, ma'am, volunteer daw. Iwan ka. Yeah, si kuya. Sige. Sige ka. Ang mo na yung face mask mo, kuya. Sige. Step nyo pa mo. Wala namang naman tayo. Okay. So, okay. Positive pulse, positive breathing. There's a pulse and there's a breathing. Okay, ang gagawin? Tinatawag natin na recovering position. Okay. So first, may tanong tayo ng papunta doon, papunta rito. Okay, sa American Heart Association, papunta po. Philippine Heart Association, magpunta po. Magkasama. Okay? Sa kanila naman pagbilang, 1, 1,000. 2, 1,000. 3, 1,000. Ito, no? Kung pera sana, 1,000. Kung pera sana, ganito bilangin, no? Hindi. Pag-pumping, no? Okay? So, first, okay, raise your may good pa dito. Okay, raise hand. Okay, so, then, lagay dito sa kanya. Sige, pula dito. Okay? And then, goes next. Okay, that is the recovery position. Mas gusto mo ganito. Okay, depends sa kasi possible sa mobile mo sa parang. Okay ba? Ang blood, pwede siyang mag-bakit, kinain. Okay, mag-bakit po talaga. Ibakit na ito ako ng monitor. Face, monitor ko. Let's also ng monitor. Kailan pwede huminto mag-CPR? Kailan? Una, nabuhay mo pasyente. Alam mo nabuhay mo pasyente, CPR. Buhay mo pasyente. Sige ka, okay, para natin siyo. Siyempre, buhay mo pasyente. CPR ka pa rin, suntukin kayo, no? Return of spontaneous circulation. Bumalik po yung kanyang blood circulation. Return of spontaneous circulation. Okay? So, syempre nakatingin ka, no? Sa pasyente. Kasi, nag-express na mga sabihin, buhay na siya. Okay, kaya mo pwede kumito. Sa CPR ka, lumilindol ka, nandiyan yung libre. Di ba? Hihinto ka. Nagsi-CPR ka sa gilid ng ilog, biglang nandiyan yung tubig. Iwanan mo. Nagsi-CPR ka, nandiyan, ayun yung kuryente, ayun yung kuryente. Iwanan mo na, kasi ikaw pa yung, okay? Di ba? Ano ka susunod? Obviously, nagugulo na lang si CPR. Bibigyan ko pa ng rescue. Doon sa rescue. Okay? Meron pang isa. Return spontaneous. Meron na. May ambulance. Patay na. When your life is in danger. Pero pang isa yan obviously, danger. So, apat na lang muna ibibigay. Okay, sabay. Tatanda ko mamaya. Okay, so, yung apat na yung pwede na yun. Okay? Una, nabuhay mo. Pangalawa, nandiyan ang ambulance. EMS arrive. Pangatlo, obviously dead. Pangapat? Yes, kapag delikado, punto ka na. Isa pa. Lalatan mo na. Ito yung pinakayo. Pagod ka ng magmahal. No? Okay, dito ka na pagpagod ka na. Bakit? Pag napagod ka na, hapo ka. Ikaw magpagod ka na, ginagawa mo. Ay na ako. Tingin mo na.
Hindi mo na kaya. Baka mamaya, sige, sige. Ikaw naman, next, ikaw na, next, sunod-sunod tayo. Yun naman yung next, diba? Okay, so, yun, 5 po, no? Okay, now, nasa, okay, ano naman tingin kita? Bakit kaya nakakita yan? Ano na yan? Sponsor na yan? Okay, check ko na. No. Ay, ano? See, yung ba? Okay, basta na. Ano susunod? Okay, kung ano ka sa underline lang. Hey, are you okay? Check, okay ka lang. Wala. Uy, kung may alisin mo, kuha ka, no? Habang tawag ka na rin ng tulong EMS ambulance. Okay. Ayun, sige, check ko. Ilang piso, walang hina. Okay, start. CPR. Hindi ko alam kung anong pinamatay niya or anong pinawala ng pulso niya at hina. Okay, CPR lang ako. Ayaw kong bigyan ng sponsor sa office eh. No? So, ano na lang ako CPR lang? Pwede ko yun. Okay, peso niya talaga. Ikaw yung magbibigay. No? Ilang CPR kailangan mo sa isang minuto? 30. Ilan? 100 to 120. Okay, sa isang minuto po, no? Sa isang minuto, 2 minuto bago tayo mag-check, ha? Every 2 minutes, nag-check po tayo ng pulso at hina. Yes po, every 2 minutes. Basta 2 minutes. Pagka meron kang number, meron kang 30 is to 2, every 5 seconds. Okay, every 2 minutes, nag-check po tayo. Okay, so, ilang minuto ba? Dumating na ngayon kasama mo. Okay? Nandiyan yung AED. Saan nilalagay sa AED? Hindi po dito? Okay? Hindi, dito lang po. Bakit dito? Kukuryente mo yung pasyente. No? Dito ka, gumano ka. Kasi kung naligid ka, kuryente ka rin. No? Okay, dito po sa part. Then, remember the word PAAS. P-A-A-S. Sige, sulat niyo po. P-A-A-S. Okay? Power on? Attach naman? Okay, saan siya nilalagay? May picture na po yan, no? Okay? Yung picture niyan, itatapat mo lang sa kanya. Okay? So, ang picture niya, ganito. Okay, yan yung picture niya. Lagay mo dyan. Okay? So, dami yung picture na para hindi ka na maligaw. Okay? So, attach na ba? Sunod, analyze. Which is mo sa'yo, kukuryente na, no? Analyze. O, nag-analyze siya. Don't touch patient, analyzing. Kasi pag ginawa ka mo yan, sabihin niya may pulso. Kasi nakatouch ka, no? Kasi na-analyze ka. Okay, sabihin niya, no shock advice, ibig sabihin wala kang pipindutin. Okay? Start CPR. Susundan mo na siya. Utusan ka na lang niya. Kaya ang automated external defibrillator. Utusan ka na. Sabi niya? Ano sabi niya? Start CPR. Sundan mo lang ito mo. Yan. Yan. Kaya huminto siya, bibigyan ka ng 2 rescue breath. Yan. Diba huminto siya? Ibig sabihin, binibigyan kayo ng way na magbigay ng 2 rescue breath. Okay, sundan mo lang yan. Di ba sabi niya may ground yan? Yes. Hindi ka makakuryente pag pinampuno siya. Hindi pa. Okay, sige. Isa natin siya. Okay? Pag-uutos siya, may ground tayo mo. Ayoko nga. ang dito, electropad. Okay? So, saan siya nilalagay? Upper chest. Nasa picture na po yan. Pag in-open nyo, okay? Alam nyo, magkano to? 12 to 30,000. Okay, pads and soil. Depende sa ano? Depende sa manufacturers, no? So, right chest, okay? Lower yung buto dito, sa baba. Then, dito sa tagiliran. Okay? This location. Nasa picture na po yan. So, dali na lang po, no? Okay, then, kukunin niya dito. So, meron pong nakapagyan, no? Ginugupit po natin yung damit niya. Kasi kailangan nakadikit. Paano may buhok? Ahitin pa ko. Ahitin. Ano to? Yes. May pads po yan. Yung pads niya, meron ng pang-ahit at meron ng pang-gupit. Okay po? Pag mabuhok, sir, basa. Punasan. Sir, nasa basa kami. Tabi mo yung pasyente sa basa. Kasi, siyempre may kuryente yan. Baka kuryente. Okay po, no? Ginugupit ko yan, no? That's bad. Okay siya. Okay, shock advice. Sabi niya, shock advice. I'm clear. You're clear. Everybody's clear. Yung karoon sa pelikula. Clear. Salita kayo. Clear. Clear. Okay, ito po yung mula. Yan ang pinipindot. Okay, shock delivered. Sabi ng AED, shock delivered. Ibig sabihin, kinuryente na yung pasyente. Ano ang kinukuryente ng pasyente? Yung kuryente pasalubong niya papunta sa puso. Okay, mas maganda, inaatake pa lang may AED na. Mataas ang chance na mabuhay. Kasi magulo pa lang ang puso niya. Inaatake siya. Okay, magulo pa lang. Ngayon, gagawin ng AED, kuryente yan. Sa shock niya, pahihintuin niya muna. Okay, pag pinahinto niya yan, siyempre aayos ang kuryente niya. Hindi ko pa yan. Yun yung trabaho ng AED. Best chance na mabuhay ang pasyente, inaatake pa lang, nandyan na ang AED. Okay, so, question about AED? Sir, nagkabit namin ng AED, nakapag-shock kami. Nabuhay yung pasyente, anong gagawin namin? Same pa rin, no? Recovery position, and then monitor the patient, antayin nyo, ambulance, then dadalhin nyo sa hospital. Question? Sir, paano daw po pag babae tapos may bystander na mga nakapaligid? Okay, good question. Oh, tama. Sir, ano babae? Gupitin pa rin. Then yung kanyang bra, no? Gupitin kasi may maka niya, no? Kasi maaaring mas yung kanyang balat eh. Gupitin, okay? Gupitin, then, kasi makasagalan sa AED, no? Gupitin, then takpan na lang yung kanyang likod, no? Okay? So, wala eh. Anong gusto mo? Mabuhay ng, mamatay ng nakaubat? Mabuhay ng nakaubat? Yes! Sa hospital, may dinadala ng pasyente, gupit lahat ang dami nila, exposure kahit babae. Pero tatakpan naman yung dito. Ganun po.
Okay, ano gusto mo, mamatay ka lang ng combat, mabuhay ka lang ng combat. Siyempre, mabuhay ka lang, but that is the principle. Sir, during CPR, nakasa ko yung ribs. Tuloy pa rin ba? Hindi na. Tuloy. Tuloy. It's better to live with broken ribs than to die with broken ribs. Okay. Sige, mamatay ka ng bro. Ano, di ba? Yes, question. Mag-guide sa actual case. Kasi pag may fracture or nabasag na, di ba matalas din? Baka makatakas yung organ. Hindi naman. May instances naman yun. Alam mo naman, bleeding. Okay? Okay, so sa mga trauma, okay, good question, sa mga trauma, na negative past, negative bleeding, CPR pa. Nakita mo yung mga nag-discussion ng motor, wala nang buhay, ito lang, yung trending, no? CPR niya. I think sa Antipolo natin, yung tricycle sa motor, CPR siya. Yes, that's first aid. Ano ba gunshot? Gunshot wound? Ano? Cover mo na agad. Ay, yung body. Yes, kasi sisingawin lang siya pinamaan, no? Kasi pinagagamit Hindi yung na mga yung bala na. Oo nga, yung bala sir, paano yung nasa loob? Yung bala? Pinahusay. Pero talagang ano? Talagang tinatakpan. Kasi sisigaw yung... Dugo? Yes. Pag may suga, o si DRI mo na yan, no? Yung makita yan, no? Okay, so ito pa ang medyo highlight ng event. Sa kainan. Anong kadalasan na nangyari pag sa kainan? Choke. Okay, tinatawag namin foreign body airway obstruction o FBAO. O yung tinatawag na in layman's term is Pacho, ano? Pacho, yung natin ko. Nabulunan or? Kumain sa choking na choking, no? Choking. Oo, yung choking na, no? Okay, foreign body airway obstruction or choking. Ano ang universal distress sign? Ito yan sa mga event, and dito rin ng mga event, ng mga natin, event coordinator. Kasi yung distress sign ng choking is, ano? Ganito. Sa Pilipino, ganun. Pero sa US, siya siyempre. Okay? Sa US, ganito. Sa probinsya namin sa US. Tagahinay ako. Lower angle. Okay. Ganito. Okay? Dito sa atin, gagrab yung kanyang kasama. Ganun. Okay. Meron pong partial and, tawag ito, partial and the total po na nabulunan. No? Okay. So ngayon, nagkaroon nga ng, like example sa mga event natin, with coordinator, nagkaroon ng ganung scenario na choking. Okay. Anong first na gagawin? Siya di ba? Yes, pero meron tayong flow. Kasi baka bigla sumugod ka doon. Ganun yung chan. Meron pala itong, tawag ito, Baby bag? hindi, colostomy. Pag gano'n, di meron tang ano, di ba? Kailangan meron process, no? Okay? First, ano sign? Or magagrab yan. Okay, magagrab naman dyan sa katabi niya. Okay, paano magpasok? Same pa rin as A. Okay? As A, CPR. Pakilala. Sir, marunong ko magbigay ng first aid. Sabi, bisa mo na si choke na. Marunong ko, magpakilala. Sir, I am Sir Ringo Ferrer, and I know how to give first aid in choking. Pwede ba tumulong? I need a volunteer. I have okay to yan. Okay, because volunteer lang dito. Nice after choking. Ano? Bisa choking ka. Choking ka. Halika. Scene safety tayo, no? Scene safety, oh. Safe tayong scene. Anong susunod na gagawin? Sir, I am Sir Ringo Ferrer, and I'm Ferris Provider. Pwede ko kayong tulungan? Sige, huwag kami muna. Opo. Sige, sarili mo. Sige, ganito lang po. Salita ka po. Opo. Okay, salita. Hindi na choke. So, ibig sabihin nagsalita siya, yung para, nasa, alam mo na, kumbaga partial pa lang, no? Nasa bungad pa lang. Kaya pa. Okay, kaya pa yung kuhanin ng i-instack sa kanya. Sir, try niyo pong umubo. Ng 5 beses, kaya niyo po po. Ganun, 5 beses po. Sir, try niyo pong umubo 5 beses. Sir, upo, sir. Upo. So, then ask mo nila, sir, sir, nabubulo na ba? Kumusta po? Okay, ang bilis na. Wala nang problema. So, okay, nakapagsalita, ibig sabihin, nandun pa rin. Nasa bungat pa lang. Try to encourage him na umupo. Okay? 5 times. If ever nakapagsalita pa rin, assist pa rin mo nakapagsalita, encourage hanggang sa, kamusta yung sir? Nahirapan pa bang huminga? Hindi na, wala na yung tulog. Doon mo siya. After nun, encourage mo sir, punta kayo ng hospital para mag-check kayo. Okay, ganun po, no? If ever na hindi na makapagsalita, yung para, lumalalim na, no? Okay, lumalalim na, hindi na siya nakapagsalita. Sir, ginit po kayo sir, ha? Hawak po kayo dito. Then, payuhin mo kayo ng konti sir, ha? Yan po, yung po kayo ng konti. And then, sir, bear with us, bear with me. Sir, tatapik ako dito sa likod mo. So, ang pagtapik po, sige sir. Hindi po dito sa Spinal cord. Hindi po ito lang sa gilid po. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. Hindi pa rin nakuha. No. Hindi pa rin nakuha. Hindi na-expel. Punta ka sa harapan, o tinatawag namin na abdominal thrust. Okay? O tinatawag na Heimlich maneuver doon. Pero ngayon, abdominal thrust na kadalas tinatawag. Okay? Sir, buka. Buka daw, sir. Ito sir. No. Tuwad ka. O, gimord na tuwad. Sir, yung lang kayo sir ha. Dito, ang tamang location, ito po yung pusot. Okay, ito po yung buto sa dulo ng dibdib, sa gitna po. Then ang kamay, ito po pisyo po. Then, lagyan ito sa gitna ng pusot at yung buto rito sa ating leg, sa gitna po. Mismong sikura. Okay, then, sir, malakas to sir ha. So, isang situation na malakas ito. Okay, sir. 1, masakit po talaga yan. Okay, hindi ko yan. 2, pa-energy po. Okay, 1, 2, 3, 4, and 5. Eh, di ba nakuha? Alternate mo, no? 1, 2, 3, 4, 5. Alternate. 1, 2, 3, 4, and 5. Eh, nawala ng malay. Kaya ako ng ganito, no? Kasi base mo dyan, mawala na ng malay. Okay? Mawala ng malay because wala ng hangin. Wala ng hangin na papasok sa kanyang brain. No? So, hawak dito. Okay? Kaya nakapasok dito kasi i-slide yan. Malinis naman dito.
I-expect ko yan. Sige, sir, patumba ka. Ayaw. Bagong isa lang. Okay? I-expect ko yan. Sige, sir, patumba ka. Sige na. Hindi na ito matutuwa lang. Sige. Okay, patumba ka lang, sir. Okay? Ako ba? Sige, basta na rin. Sige. Okay, i-expect yan. Kaya ka nakapasok doon. I-expect yung pa ako, sir. Hindi ka. Sige, sige. Ikaw ko mga phone. Okay? Okay, kaya? Sige, ito. Okay, kaya naka-expect ko ako para i-expect siya. So, sa mga training namin, talagang mga training namin, talagang hinayan ng kapon. Kasi talagang babos. Dito namin sasaluhin. Papatulas. Sige lang, sir. Papatulas mo, siyempre. No? Pag tumulas, okay. Sige, straight. Nawala ka ng mana yan. Patawag ka na ng tulong. No, same pa rin as the cardiac arrest natin, no? CPR. Ikaw, sir, tawag ka na ng tulong. Tawag ka na yung 1. Okay? Magdala ng? Yes. Dala ng 80 possible pa ka. Hindi ko mag-puso yan, no? Ngayon, check mo, okay? May pulso. May hininga. Okay, ito yung bago, no? Merong bago na inilabas. Or si AHA. Okay. Si AHA may ilabas na about sa choking. Okay. Wala si tinatawag namin na abdominal thrust. Sasakyan namin, then ipupusto. No? 1, 2, 3, 4, 5. Sobrang tiit na, sir? Yes, Kailangan may pressure talaga. But, ano po? Tingnan niyo yung pwesto ko. Di ba masagwa? Right? So, inirest ni AHA. Pero meron si KJ, no? Abdominal thrust ang tawag namin, okay? 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Pero, si AHA naman, ang ginawa niya, instead of the abdominal thrust, chest thrust. CPR ang kanyang pinagawa. Okay? CPR ang kanyang pinagawa. Okay? Ganun din ang concept daw ni CPR. Chest compression. Kasi pag nag-chest compression, 100 to 120. okay, pwede yun. Ngayon, paano ko malalaman na wala nang barasa na muna? Ibubukay bibig agad din. Bukay pwede mo i-check. No? Tama ba? Pero as in score, hindi pwede siyang tanggalin. Okay, medical, ano lang po yun, nasa medical field lang pwede magtanggal. So gawin lang natin is yung natural na first aid lang po. Okay, i-check, pwede i-check. Okay? So nakita mo ganun, okay, pwede mo i-rescue, tawag ito, recovery position, si patient. Okay, so, pag-check mo, may pulso na, may hininga. What is the position? Recovery position. Okay, so the near part of pinakamalapit is towards you. Okay, in American Heart Association, sa kanila is away. Okay, and Philippine Heart Association, towards. Hindi tayo sabi tayo, kasi susukan. Okay, ganun po yung concept. Okay, sige. May partner po tayo. Okay po, sige, may partner po tayo. Voice to voice. Hindi mo lahat. Sino ang victim? Ikaw ba? Okay, ikaw victim. Okay, sino victim? Ayan, sa dapat. Bakit na tayo nandiyan sa inyo? Sige, sige na po. Ano ang victim? Ayan. Sige. Okay, so nagkito, no? First, ano ang gagawin natin? Sasabihin? Okay, check the scene, say, if may bystander. Papakilala? Okay, so sige, pakilala ko. Or sa pasyente sa victim. Pakilala ko sa victim. I am Sir Raymond Pero. Sige, pangalan nyo? I am? Okay, NA, Parents Provider. Can I help? Okay, sige po. Yung victim, sagot. Sure. Ibig sabihin, partial pa lang, no? Partial. Okay, sabihin sa pasyente or sa ating nasa harapan na gayahin po yung pag-upo ng 5 beses. No? 1, okay. Sir, gayahin po. Gayahin po yung pag-upo ng 5 beses. Ganun, sir. Okay, ma. Ngayon, ay, i-assist yung pasyente, sir. Okay? Sir. Hindi na siya nakakasagot. Anong susunod na gagawin? Hindi na nakakasagot? Okay? Back close. Okay, back close. Punta sa gilid. Eh, sir, paano yan? Ang laki na dyan. Mas malaki sa akin. Ano ang gagawin ko sa dyan pa rin po ba? Okay, saan po? Okay, tinatawag natin na chest thrust. Sa dibdib na siya, no? Kagaya ng posisyon ng ating CPR. Okay, that is the center of the chest. Ganito pa rin po, no? Ganito. Pagka medyo hindi abot or medyo malaki po ang ating pasyente, sir, bitaw na, sir. Yan. Bitaw na. Dito po, no? Dito po. Yan. Then, pasok yung paa. Yan. Pag hindi abot, no? Pag hindi abot, dito po, no? 5 po, no? 1, 2, 3, 4, 5. At hindi pa rin expert. Yan. And then, okay, 1, 2, 3, 4, 5. Back close po, tawag yan. Dito po. Pag po doon sa kita ng spine cord, no? Spine cord, spine back mo, no? Okay, the spinal, no? Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Hindi pa rin naman ng malay sa pasyente. Okay, higa niyo po yung pasyente nyo. Higa. Okay, kaya nakapasok tayo rito. I-slide yan, no? I-slide siya. Okay, nakapasok tayo rito. Okay, i-slide yan po. Okay, nakahiga niyo yung pasyente. Okay. Okay, anong susunod na gagawin? I-check po. Yes, i-check po. Ilang segundo? Ilan po? Less than 10 seconds. Ang pinakamaganda po, yung mas malaki sa inyo. Okay, check po. Okay, so, head here, sige. Cardiac pulse, look this one period. Sige po, look this one period.
Yeah, pakinggan mo yung kanyang pag-inatingin sa ating kung nag-rise and fall. Okay? Nakawakan ba ang pulso? Nararamdaman yung pag-ibo? Okay, so alam mo na kung saan yung location ng pulso sa tinatawag natin na carotid pulse. Sige. Okay, ngayon, pag-check mo, walang pulso, walang hininga, anong gagawin? Saan ang location ng pag-CPR? Saan? Sige, wala ng check. Center of the chest. Mag-push ha? Mag-push. Yan, alam na ba ang location? Sige po. Sige po, sir. Dito, sir. Okay, yan po ang location, no? Again, ulitin ko. Ilang compression? Okay, ang tinatawag yan is anatomy CPR. Okay, 100 to 120. Okay, so, kada ilang minuto, bago check. 2 minutes, so, times nyo, 200 to 240. Okay po, yun ang compression, no? Okay, sino po i-push, no? Doon tayo sa 30 compression, 2 rescue breath, 5 cycle. Huwag na po ulit po siya. Sige po, straight po yung elbow, load po. Yan, load. Okay, ganyan po ang position na, no? Okay, very good. Sa compression, ilang inches? 2.4. Okay. Yan po ang location. So, nawagan nyo na. Okay, huwag na po i-compress, no? Kasi in real life, ganyan po ang makawakan nyo. Hindi na po dami. Okay? So, sa dami sa training, in real life, yan po talaga. And then, push harder, push fast. Because 100 to 120. Okay? Rescue breath, it depends sa inyo. Yung ventilation, it depends sa inyo. Okay? Ngayon, natapos, during the compression, nakita mo nag-react ang face ka. Anong gagawin mo? Check! Pulse? Okay, please check the pulse. Okay? Why? Okay, alam mo choking yan? Yes, alam mo choking yan? Ano check mo? Check mo ba? Sa gilid ka, anong gagawin mo? Hindi. Rescue, the recovery position kasi lalaglag yun. No? Lalaglag yun. Okay, so the rescue, the recovery position. Yan, patas mo yung kayo pa. Okay, come on. Good. Ikaw, sir. We'd like to award Certificate of Appreciation sa Administrative Citation First. Certificate of Appreciation. This certificate is proudly presented to Mr. Raymond Macalanda Ferrer for his speaking and their knowledge in the emergency response seminars preparing for the planned event held on the 21st of June 2025. Your participation, enthusiasm, and dedication have been an integral part of the success of the Batch 2 events TWS 2025, and we are honored to hear and learn from you. Signed by Tricia and Cesar Bashon, LTD. Let's give them a big round of applause. Sino gusto magkape? No? I think at this moment, we're having a working break, no? So habang kumakain at pakausap, gusto namin kayo ng mga panibagong kaalaman, no? When it comes to BLS. So kanina, in the previous session, napag-alaman natin that BLS is mandated by the law, at alaman natin yung mga sinapunang CPR from ancient time hanggang sa pinaka-modern at ano yung pinaka-practical. At syempre, ang pinaka-highlight, the application itself, at kung paano tayo magdiligtas ng buhay just in case na may mga ilangan. So at this juncture, we'll proceed to another topic na I think very beneficial para sa lahat na naririto. And to introduce our guest speakers, so Ma'am Zay. Okay, so here are our speakers. We have 3 speakers for today. So the first one we have Jericaline S. Orgin, is a registered nurse with a master's degree of public administration, and she currently serves at the Martina or MDRRMO as admin and training supervisor and a senior instructor. As well as Miss Giselle Wala Wala is an active member of Rescue 161 under MDRRMO and a research and planning assistant and also a senior instructor. As well as we also have Guillermo Tan, a trained emergency medical technician instructor at MDRMO, also a transport officer. So please welcome our 3 guest speakers for today about the Good morning, everyone. Good morning. Okay, so again, I'm Jerica Orgin. So for today, kamusta kayo? Okay, kasi sisingin kayo lang tama ba? Hindi siya medically inclined na mga courses ng mga pag-aaral, tama ba? Pero hindi kayo nangigigit na hindi malaman yung pagdating sa BLS and CPR, basic for CPR, kaya tinuturo sa inyo kanina, okay? Ngayon naman, dahil nga ang events management, gandang umaga, yan, masarap ang police, masarap ang speed. Okay, dahil ngayong umaga, yung mga computer science, services, yung computer services is meron din kayong ma-encounter pagdating sa crisis event risk management na
most likely yung mga event management na courses, sila dapat yung tumutok at masakala, pero hindi ibig sabihin yung mga computer services hindi nila wala. Okay? So ito, bibigyan natin kayo ng background. Pagdating sa condition of crisis and event risk management, itong module na to provides a comprehensive overview. So overview lang to ng crisis. Makakabuo na kayo ng isang plan or crisis management plan, which is yun po na nakasama din sa paggagawa ng events ninyo. Okay? And so, tayo na naman tawag sa crisis, ano daw ba to? Tayo na discuss sa share ka. Ano ba yung crisis? Correct? Diba? Ito na yung, ano po yun? Unexpected na? Siyempre, basahin na lang. Emergency or case stakeholder. So, yun yung crisis na. It's from the past time, nagkaroon na ng harm doon sa mga vulnerable sectors na yan. Yun yung magiging crisis. Okay, so, ito na sa crisis. Making. So, this first crisis, siya ng crisis management. Ito yung sa before. Ito yung natawag ko before, during, and after sa crisis management. Ano siya na? Crisis management. Which is yung risk assessment natin yung before. Pwede ka mag-risk assessment ka ng after na? Kailangan mag-risk assessment. Before. Diba? So, hindi siya magkaparehas. Magka-iba siya. Okay? We may think that risk management ng mga safety. Tama ba? Ano yung well? Yes. Kayo lang kung sinabi natin ito. Wala. Di ba dapat lagi may nagsasabi, kung may event kayo na ito po ang mga safety measures na ginagawa natin dito, in case po nagkaroon ng sunog, pwede po kayo sa fire exit dumaan, dito po yung way natin, ang CR po natin ay nandito. So dapat lagi may nagsasabi. It's part of the preparation. Para mamitigit natin yung pwedeng masaktan kasi pag yan, hindi nila alam kung saan sila dadaan, saan sila pupunta. Doon sa hagdanan kung saan sila pumasok. Which is meron naman palang ibang exit. Na parang sila magmadali, pababa. Tama? So yung magkasaway lang natin siya, malaman. Kaya kailangan natin malaman kung yung mga possible hazard natin. Para daw makapag-prepare tayo, makapag-mitigate tayo ng mga possible na mga causes at mga injuries. How should we prepare for some or all of the possible immediate results? Then planning. So from that, lahat ng mitigate natin. Okay, hindi na po. Okay lang naman. Okay, alas na tayo. Lima na tayo tinatawag na Central Communication and Command Center. So dito, sinasala yung mga calls, pwede naman through Messenger, Facebook, yung mga platforms, social media, meron din tayo dyan. Ito yung composition yan, kung hindi namin. So ito, meron tayong call papers and social media handlers. Ito yung Central Communication and Command Center namin sa Marikina Rescue 161, sa building namin sa May Fortune Avenue. So meron tayo dito, ito meron sa Pulo, meron tayong police or Philippine National Police, meron tayong OPSS, yung traffic, yung safety and security ng city. And then meron tayo dito kasi COVID to dami sa COVID. So meron yung COVID coordinator, saka sila yung schedule. And then meron mission supervisor and the Bureau of Fire Protection. So lahat yun, local and national agency meron dito sa isang command center. Bakit kaya? Sir Clark, ano ay general services? So for example, sa emergency, ang fire po ba isang emergency situation? Yes, emergency siya. Nagkaroon ng road accident, emergency. Yes. Kung merong open manhole, isang emergency ba? Yes. Hindi? Yes. Diba? Yes. Bakit pinabayaan? So papasok siya doon sa tawag ng general services. Diba? O kaya merong hindi nakakot na basura. Diba? So pumapasok pa rin yung doon sa aming Central Command and Communication Center. So kasi matatawag yan, nalampasan ako na ng basura kapaligid mo. Special. Totoo yun. Totoo yun. Yung kapitbahay po namin dito ay napakaingay. 10 PM na nag-video kita, okay pa. Emergency? General services. Sa general services na emergency. So anong tatap namin doon? Police ba? Kumbero? Barangay. Barangay. For speaking and sharing the knowledge in the emergency response seminar, pertaining for unplanned events, held on 21st of June 2025, your contribution to educate and educate our community on disaster preparedness is a source of inspiration. With a great admiration, we present this gesture of gratitude, your heartfelt efforts for Marikina, Agnagan, and Maltis. Signed by Rich and Cesar Cosion. So, congratulations po, kami sir. Participation para sa ating mga participants. So, gagamit po ito. So, tatawagin po namin siguro para mag-iisip pa, no? So, Miss Hazel Ann Sirohas. Yan. Pwede sa galaw. Master James DJ. Ang very dito. Yan, Marcus. Mr. Alexis, I'm Ma'am Alexis Lugas. Maria Luisa de la Rosa. So, opportunity po tayo mamaya. John Noel Di Partido. Here, of course, the presence, attention, and of course, attendance today are making this event possible and of course successful. And with that, let's give a round of applause. Before we to yung mga speakers, we still would like to say thank to them and would like to mention Mr. Raymond Ferrer, Jericho Lane Orgil, Giselle Paluala, Doran Lucan. Those are our speakers for today. And I hope you guys really learn a lot and you guys can, of course, use those things in the future. And confidence, right? I know making an event is really difficult, especially from
scratch and having a specific plan as well as organizing everything. But you guys make this possible, and again, we would like to thank all of you guys. And again, thank you so much.